This is Ramil Pendulat and welcome po for today's video natin kung saan pag-uusapan po natin yung home-based versus payment center. Of course, pag tayo ay nag-franchise ng business natin, magkakaroon ka ng one-stop shop business. Lifetime na po natin yung mai-enjoy at kikita. Pero, meron pa tayong mga option. Pag ikaw ay magsisimula sa ating negosyo, pwede kang mamili ng between home-based ba or payment center ba ang kukunin natin. So, ito po yung ipapaliwanag ko po sa inyo. Meron na tayong naka-prepare. So, pwede kang magsimula dito ng home-based system and pwede ka rin magsimula ng 10 branches with payment center. Yan yung pag-uusapan natin. Iko-compare natin yung dalawa. Ang home-based, first is ito yung pwede ka magsimula ng 4998, 5998, yung 8998, yan po yung sample ng ganitong klaseng illustration. Itong ni-drawing ko kanina. And then ito naman, with payment center natin, na meron ka na kaagad 10 system. Una sa lahat, pag ito yung ina-avail natin, ang hindi natin mai-enjoy dito is yung residual income natin. I-explain ko po sa inyo. Ano ba tong residual income? Or meron kasi tayo tinatawag na passive income. Ito yung nare-receive sa system natin or nagge-generate sa ating system. Kung tawagin pa sa mga ibang franchising business, katulad ng mga Jollibee, McDo, ang tawag po dito ay royalty income. Every kakain ka ng burger, iinom ka ng soft drink, kakain ka ng fries, may point something po dyan yung pinaka-may-ari. Ang tawag po doon ay royalty income. Ang good news, meron din tayong royalty income. Ang tawag doon residual income. Yan din po yung passive income natin. So which means, every ticketing booking, nakaka-receive po tayo pag domestic, meron nagge-generate na 10 pesos. Pag nagbo-booking international, meron nagge-generate na 25 pesos. Every remittance piso, every insurance piso, every magbabayad ng bills payment 0.5 centavos. Hindi po to galing sa kinikita ng kumikita. Bagkus every transactions po natin, nagge-generate po itong ganitong klaseng residual income, which means magkakaroon po tayo, dito po nanggagaling po yung savings po natin without any doing. Alright? So, i-apply natin ngayon dito, pag ikaw ay nag-franchise ng home-based ba or payment center, para magkaroon ka po ng idea. Di ba lahat tayo, pwede tayo magta-transact kasi lahat kaya tayo nag-franchise dahil sa mga services. Tama po ba? Na which is nag-generate ng residual income. Unfortunately, hindi ka po magkakaroon ng ganitong residual income kung iisa lang yung system mo pag ganitong home-based ka lang. Kasi for example, ikaw ay nakapag-book ng 1,000 ticket sa loob ng isang taon. Kung yan ay domestic, no, i-times natin sa 500, kumita ka dyan ng 500,000. Take note, one way pa lang yan. Kung round trip yung binook mo, kumita ka syempre ng 1 million. Kung ikaw ay nag-book ng 1,000 po na international ticket, i-times natin sa 1,000, ang one way na kitaan natin sa loob ng isang taon, 1 million. Kung nag-round trip yung 1,000, suma total 2 million yung round trip. Ito pa lang yung kitaan. Wala pa po dito yung residual income. Siyempre, 1,000 yung binook natin. Every domestic international. Ita-times natin yan ng 10 pesos. Kung ano kasi yan, domestic, di ba? Yung 1,000. So, automatically, merong 10,000 kung one way. Tapos, 1,000, ita-times mo ng 25 na residual income kasi meron residual income domestic 10 pesos, international 25, that is 25,000. So, i-a-apply natin ngayon dito. Nag-book ka ng 1,000 na domestic, 500 ang kita mo, automatically, kumita ka ng 500,000. 1 year na 1,000 ticket. Ang bad news lang, saan napadpad yung 10,000? Na residual income na nagja-generate sa system. Automatically po, ma'am sir, pupunta po yan sa ating sponsor. Hindi mo lang po mai-enjoy yung ating savings or ating residual income kasi iisang system ka lang. Kasi isang system lang yan eh.
Tama po ba? Yung home base natin. Ang good news, pag tayo ay nag-franchise ng with payment center or 10 branches with payment center, meron ka na kaagad 10 system. 10 na yan ha. Ibig sabihin, ito kasi yung gagawin nating payment center. Or ito yung payment center natin, yung ika-10. Itong 987654321, ito yung good news. Diyan mapupunta yung savings mo. In what way? Diba? Parehas na gagawin natin. Nag-book ka ng 1,000 ticket, kumita ka ng 500. Siyempre, kumita din siya. Ang good news, dito mapupunta sa payment center mo yung 500 pesos. Ay, 500,000 I mean. 500,000. Ang good news, ang 10,000, itong good news tingnan nyo gaano kaganda. Ito yung good news, masasalo mo lahat yung savings mo. Meron kang sariling savings. So, 10,000 mapapadpad dito, 10,000 mapupunta dito, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 ka ng 10,000 ka ng 10,000. So, ibig sabihin, aside sa kumita ka pa ng 500,000, 1, 2, 3, 4, kumita ka ng plus 90,000. Imagine ito na yung 987654321 mo. Ito kasi yung magiging savings po natin. Unang makikita mo, talking about residual income. Pag home-based one system ka, wala kang marireceive na residual income or savings coming from your own transaction. Whereas dito sa ating payment center, every transactions mo, sumasalo or sinasalo niya yung nagge-generate na residual income, di na mapupunta sa sponsor, may savings ka na naiipon. Imaginein mo, kasi kaya tayo nagsisi-franchise because of the services. Tama po ba? And in every services, meron nagge-generate na passive income. May kumita ka na ng mga markup, kumita ka pa ng residual income. Savings mo yun. So yun yung makikita natin na different niya. Now, another one, kasi this is residual income. Number 2 is because of the outright income. So, itong outright income na to, pag sinabing home base, pag sinabing remittance and bills payment po ni home base, kailangan mo mag-add po ng convenient fee para makapag-earn ka. Example, pag ikaw ay nagbayad ng bill, PLDT, merong 1,000 na month of the bill na babayaran ng tao. Nababayaran sa system mo na i-cater mo. Sisingil ka ng convenient fee, ito yung magiging income mo for you to earn. Pwedeng 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, depende po sa atin. O depende sa lugar mo. So, madadagdag yun sa principal amount. So, ipagpalagay natin, nagdagdag ka ng 10 pesos. Ang babayaran ng tao sa PLDT bill niya is 1,010 pesos. Yung 10 pesos yung income mo because that is your convenient fee. So, maniningil ka manually sa remittance and bills payment. Alright. Pag sinabi naman na remittance, no? Ganun din, sisingil ka ng sarili mong convenience fee. Pwede kang gagawa ng sarili mong bracket and then, nakadepende na sa iyo kung magkanong amount. Tapos, may limit lang siya na transaction kasi yun yung rules kasi ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi ka pwede mag-cater ng higher volume ng above 10,000. Alright? So, dito, dadako tayo ngayon sa 10 branches with payment center. Ang good news, dito sa ating, sa ating remittance and bills payment, wala na po siyang convenient fee na sisingilin. Ang good news pa, meron ka pang outright income. So, ang outright income ng bills payment, nasa 3 pesos to 7 pesos in every bill. Ang outright income naman ng remittance is nasa 30% to 50% of the charge yung income mo. So, example, same ng scenario. Nagbayad ka ng PLDT 1,000. Ang good news, hindi ka nasisigil ng any convenience fee, bagkos may income ka pa na 3 to 7 pesos. Pagpalagay natin may income ka dito na 5 pesos sa PLDT bill. So, ibig sabihin, ang mababawas lang sa fund mo is 995 pesos. Yung 5 pesos kasi is your income.
Pero magre-reflect sa resibo is 1,000 din, ganun siya. Or kung meron man siyang convenience fee, katulad ng home credit na merong 15 pesos, meron ka na doon income sa 15 pesos na yon. Ganun siya kaganda. Yun yung outright income. So pag sinabi namang remittance, kung dito sa home base, may limit siya ng amount kasi madidetect ka ng Bangko Sentral ng Pilipinas, dito walang limit. Pwede mo makater na yung katulad ng mga nasa labas na mga amount. Pwede nila nakikater ng Cebuana, ng Palawan, ng Western Union, etc. Dito din. Kasi nga, may payment center ka, pwede ka mag-outlet din, ilalagay mo sa sarili mong outlet. Ang good news po, wala na po siyang limit. And then, meron kang outright income na 30 to 50% of the charge. Sabihin na lang natin, nagpadala ka ng 2.5 na Cebuana na may system charge na 30 pesos. So, ang babayaran ng tao sa'yo is 2,000 and 2,530 pesos. Alam mo ba na dito sa 30 pesos na system charge, dyan pumapasok yung 30 to 50% of the charge. So, ipagpalagay natin, ang 50% of the 30 is 15 pesos. So, ang magre-reflect sa resibo is 2,530 pesos. Pero, ang income mo is 15 pesos out of the 30 pesos na system charge. Ganun siya kaganda. Yun yung sinasabi ko na outright income na wala dito sa home base. Yan yung different. Number 2 niya is the outright income po between sa remittance and pangalawa is the bills payment. Okay? Kasi sa home base, ang bills payment and remittance, pang convenient lang siya sa mga tao. Ang sa payment center, pang business talaga siya, business package talaga siya, pang negosyo talaga siya, pag sinabing payment center ka. Alright? Ano pa ba? Bukod dyan, bukod dito sa dalawa. So, ang pangatlo natin na different po, services income and services capital. So, dito, pag sinabing services sa home base, mas malaki yung services principal amount. Then, services naman dito sa payment center, with payment center natin, mas cheaper yung services natin. Ang different niyan is nasa 140 pesos domestic, cheaper yung payment center ang ticket versus home base, 300 pesos naman yung international different prices nila. Insurance, 65 pesos lang ang capital dito, dito is 95 pesos, parehas lang yung SRP. So ganun kaganda yung ating dito sa payment center with 10 branches. Ano pa ba? Ano pa ba yung kanyang different? So dito, pag mag-a-avail ka, huwag kang mag-alala kasi meron ka ng ROI. Okay? Meron ka ng ROI agad. So una-una dyan, meron kang matatanggap na freebies. Kung magkano yung inilabas mo na kinapital mo sa 10 branches with payment center, ibabalik yon via freebies. Ano pa bang makuha mo? Meron kang makukuha ng mga collaterals. Okay? May mga ibibigay sa ng mga trainings from AMLA or BSP po yung nagko-conduct Bangko Sentral ng Pilipinas. At marami pa pong iba. Of course, yung mga discount niya is up to 34% dito sa payment center. Dito sa home base is up to 30% lang po siya. Now, services transaction pa lang yon ng sarili mong transaction. Ito kasi, what if meron mag-franchise din sa atin? Or what if nakapagpa-franchise si sponsors mo? What will happen is, magkukunek kasi siya. Kasi remember, member tayo or registered po tayo sa AFFI, Association of Filipino Franchisers Incorporation. So that means, ikaw na nag-franchise o tayo na nag-franchise, okay, whether you like it or not, meron mag-franchise po sa atin. Sa ganda ng business, sila mismo yung nagtanong. So what will happen kapag meron nag-franchise sa'yo? Parehas ng effort but different result. Dito, meron din nag-franchise sa'yo. Parehas ng galawan, parehas ng nangyari. So what if ito si franchise mo, kaya nga siya nag-franchise kasi because sa ganda ng services. Sabihin natin, ticketing pa rin ang nagustuhan niya. Nakabook siya ngayon ng 100 tickets, domestic. I-times natin ng 500 kasi domestic. Of course, kumita siya ng 50K.
siya yung kumita ng 50K kasi siya yung nakapag-book. Remember, 100 tickets yun. Na merong residual income din na tigti 10 pesos kung domestic. I-times mo ng 10, ibig sabihin, kumita ng 1,000. Okay? Ikaw yung kumita ng 1,000. Kasi that is 100 tickets times mo sa 10, meron kang 1,000 ngayon. Whether you like it or without any doing. Wala kang ginawa, busy ka. Pero sila nagsisi-franchise, nag-book lang ng 100 tickets. Sabi natin, ilang weeks o ilang buwan lang yan, meron ka kaagad 1,000. Okay, isang 1,000 kasi isang account ka, isang system ka. Now, same lang scenario. Kumita din siya ng 50,000 kasi nag-book siya ng 100 tickets na meron din nag-pop up ng residual income na 1,000. Ang good news, dahil meron kang 10 system, 10 account, no? So, ang good news niyan, 1,000 to, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 ka ng 1,000. Sila yung nagsi-transact, isang transaction pa lang yan, meron ka kaagad na likom na 10,000. Okay? So, dito, ang bumalik lang sa'yo dito is 1,000 lang. Dito, 10,000. So, yan yung different niya. Sa mga transactions pa lang yan. Paano kung madami kang napapranchise or nagsisi-franchise ng Luzon, Visayas, Mindanao? Luzon, Visayas, Mindanao, even abroad, pwede silang mag-franchise. So, paano na lang? Lahat-lahat sila, sabihin na lang natin, 1,000 lang yung na-transact nila, ticket, domestic. I-times mo ng 500, kumita sila syempre ng 500,000. So, sila yung kumita ng 500,000, i-times mo ng 10 pesos, syempre magkano ka? 10,000. 10,000 ka dito. O, dito naman, times 10 mo ang 10,000, meron ka kaagad 100,000 without any doing. Dito, without any doing din. Pero magta-times 1 ka lang. Dito, without any doing, magta-times 10 ka. Grabe yun. Isang transaction pa lang. Paano kung may mga remittance, insurance, bills, payment pa yan sila? Araw-araw. And remember, partners, mga ma'am and sir, this is a lifetime business. So, kaya ako, owner din ako ng home base, and at the same time, owner din ako ng 10 branches with payment center. So, pwedeng wala kang outlet muna, pwedeng i-online mo muna. Kahit nasa abroad ka, nasa bahay ka, pwede mo itong gagawin na kahit magpe-payment center ka, kahit wala ka pang pwesto. Isang galawan lang. Kung anong ginawa mo dito, yun din ang gagawin natin dito. Anong gagawin mo dito, yun din ang ginagawa natin dito. Pero ang makikita mo is different result. Mas malaki yung resulta natin dito kesa dito. And this is lifetime, long-term investment. Ang good news, pwede mo pa siyang maipapamana. So dito, magkano ang 10 branches with payment center ngayon? Actually, original price nga, sabi ko, 599,000. Pero ang good news, naka-promo ko siya ngayon, pwede mo siya kunin na lang ng 249,998 na lamang. May 10 branches ka na. Kung ikaw, iniisip mo na may pera ka naman na ganito, why not ipunta mo na lang dito kaysa sa ibabangko mo? Pag ibabangko mo ang 250,000, minsan hindi pa umaabot ng 1% annually. Sabihin na lang natin na lugi ka. Sir Ramil, hindi ako nakapag-book ng ganyang kadami. Hindi ako nakapag-transact ng ganito kadami. Sir Ramil, hindi ko muna siya ma-priority. Ang good news, hindi po ito siya katulad ng traditional business na pag hindi ka kumita, TY na yung business mo. Pag hindi mo tatrabahuin, wala na siya. Mai-expire na siya. TY na rin yung pera mo. So dito, kahit ikaw na yung pinakamahina, kahit ikaw na yung pinakamabagal, o ikaw ay maraming priority, ma'am and sir. Ang good news, kahit i-dyan mo lang yung mga accounts mo, hindi siya mai-expire. Kasi this is lifetime. And then wala siyang quota, no maintaining balance, no cash ban, no renewal. Isang beses ka lang lalabas ng kapital, lifetime mo siyang mai-enjoy. Anytime na merong magsisi-franchise sa'yo, isa lang yung na-positioning mo. Dito,
anytime na merong magsisi-franchise, kahit hindi mo franchisee, franchise ng sponsor, nakapositioning ka ng 10. So, anytime around na merong mag-franchise, kumusta ka? Magta times 10 yung kita mo. Because of the franchises na nakaling sa atin. So, dito naman, kahit anong tumbling mo, kahit anong luha mo, yung mga franchise, ang gagaling magsisi-transact, napakarami mong benefits from them, again, times 1 ka lang. So that's why, kung gusto mo ng wais, kung gusto mo ng sure ball, kung gusto mo ng malaki ang malaki ang results, so dito ka na. Compare sa home base. So kaya naman ang ginagawa ng iba, sumasakay ng bus. Ano yung bus? Okay, kung problema mo sa kapital, ito, benta utang sangla. Yan yung ginawa nila. Huwag mo tingnan yung ilalabas mo. Ang tignan mo, yung future na pupuntahan mo in 3 to 5 years from now, to 10 years from now. Lalo pat hindi ka okay, meron kang preparation, kasi hindi tayo habang buhay malakas, hindi tayo habang buhay na meron, ano man ang mangyari, prepare ka, may backup ka, and this is the lifetime benefits of the business. So with that, sana natuto ka, ang gagawin mo lang, mag-decide ka. Huwag mong tagalan, kung kaya mo ngayon na, kasi this is business. Paunahan na hinahabol natin yung oras, hindi ng pera. So with that, this is Ramil Pendulat po. Good more earnings.